Jose Portasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda ay pinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Province of Laguna. Siya ay naaalala sa kanyang dedication and efforts reformation of the Philippines. Malalaman natin ang kasaysayan ng Pilipinas at ang taong ipinaglaban tayo gamit ang kanyang panulat. Bago tayo magsimula na malaman ang pamumuhay ni Jose Rizal, kailangan nating maintindihan ang political climate of the Philippines at the time. Sa ilang siglo sa kasaysayan na famous explorer na si Ferdinand Magellan, noong 1521 nakarating siya sa Cebu habang ito ang kanyang serbisyo sa mga Espanyol. Isang lokal na hepe, hinikayat si Magellan at kanyang mga tauhan na makipaglaban sa tribo ng Mactan. Natamaan ng pana si Magellan na ito ay may lason. Left to his fate by his crew, King Philip II nagpangalan sa Pilipinas na La Islas de Filipinas o Filipinas. Ang mga mananakop na mga Espanyol, kinokontrol ang ilang lowland at mga baybayin mula sa Mindanao to Luzon. The colonialists claimed the ownership of thousands of islands, and anthropological scholars believe the territory contained 150 different cultural groups, many of which had their own language. This massive diversity made ruling particularly difficult to Spanish. Ito ay isang nakalaan mithiin reliyon ng mga native island. Many communities were particularly isolated and retained their indigenous tradition. Bagamat ang ibang mananakop ay well subject to more over the impressive rule, ang lokal na kasaysayan ay sinunog ito at lahat ay hindi na alam ang mga practices tradition was Spanish. Rizal was born noong 1861. Rizal ay galing sa mayamang pamilya, ang kanyang nanay ay Chinese at ang kanyang tatay ay Filipino. At si Rizal ay may dugong Spanish at Japanese. Ang bansang Pilipinas na ipinaglaban ni Jose Rizal hanggang siya ay naging pinuno sa isang komunidad na may mga Filipino students studying in Spanish capital. Ang kauna-unahang na-publish niya na newspaper na tinawag itong La Solidaridad, ito ay tinatag ng Roman Filipino journalist na si Graciano Lopez Haina. The publication promoted in need from religious governmental reforms para ito ay maging boses ng propaganda movement. Highly how Filipinos got integrating colonialist. Ang publication education, ito ay nakilala sa Pilipinas noong 1860s dahil sa pagkontrol ng Roman Catholic Church. Kapag ang mga Filipino ay pupunta sa paaralan, dapat sila ay marunong magsulat at bumasa ng salitang Espanyol, pati pagsasalita. Noong 1887, titled The Social Cancer, the book was released as Noli Me Tangere. Si Jose Rizal ay patuloy pa rin ang kanyang pagsusulat upang ipaglaban ang kalayaan ng mga Filipino sa pananakop ng mga Espanyol. Noong 1891, completed his second novel, the sequel of Noli Me Tangere, called El Filibusterismo. The last time and day of Jose Rizal ay nagsulat ng liham sa kanyang kaibigan, I am innocent of the crime of rebellion, so I am going to die with a tranquil conscience. Bago nila patayin si Rizal, he composed the poem Me Ultimus Adios. Si Rizal ay hindi na niya nakita ang kanyang beloved homeland for the operation. Inabot niya ang liham sa kanyang kapatid, whispering to her in English, there was something inside. Just before 7 a.m. on December 30, 1896, ang kauli-hulian niyang nasabi ay consummatum est. It is finished before shutting running out and end his life. Ang mga Spanish banished gate execution with cheers, sinigaw ang Viva España, habang ang mga Filipino done in a silent rage. Pampublikong pagpatay ang ginawa nila kay Jose Rizal na tinawag itong firing squad. The revolutionaries fired Rizal because murder for the cause. 10 years after until demise, ang pinakamamahal na homeland ni Rizal ay naging Malaya na sa pananakop ng mga Spanish rule. The Philippine Archipelago declared its independence on June 12, 1898. Gayunpaman, noong July 4, 1946, ito ay pinakamahabang tinahak upang makamit ang autonomy. Rizal remained as national hero in the Philippines. It continues inspired to many patriotic devotion, compassion, and pacifist ideals.